Bali, isa sa mga kababayan natin na nagtatanong kung paano daw tayo nakakope nung una pa lang tayong dumating dito sa Canada. At shout out pala sa Ertates family po, no? Papunta sila. Ang binanggit niya lang is Western Canada and hoping na makarating po kayo ng summer at sana po ay maging maganda yung pagdating ninyo dito sa Canada. So yun nga ang tinatanong niya kasi ay kung paano daw ba tayo nakakop, lalong-lalo na sa side mo bilang may bahay ko, paano ka raw nakakop doon sa sitwasyon sa unang bahagi ng ng pamumuhay natin dito sa Canada. So may struggle ka bang ganon sa halimbawa sa first step na pagdating natin dito kumbaga? Pagdating natin dito, parang wala naman. So hindi ka nakaranas na parang struggle to sa buhay ko, parang ganon. Hindi May naman. pagsisisi ka ba or ano? Wala naman. Kasi parang nung nasa pala ako nasa Pilipinas pa lang ako, parang niready ko na yung sarili ko na kailangan ko embrace yung pupuntahan ko. I-imagine ko na maraming snow, ganun gabundok na snow ang lalakarin mo. So, parang hindi naman ako nag-struggle nung dumating. So kumbaga self-preparation ang ginawa mo, no? Oo, kasi marami tayong makababayan katulad ng Itatas family nga na nauna yung kanyang may bahay dito as a seaman, pero as a seaman siya pero napunta po rito ng nakakuha siya ng trabaho sa Western Canada. Hindi niya binanggit kung saan, pero nahuli na yung kanyang family at yun nga yung nagtatanong yung may bahay ng nauna dito. So ganun yung tanong. So kung ganun, may self-preparation ka ba, pinangarap mo ba na makarating ka ng ibang bansa noong mga kahit na hindi pa tayo kinakasal? Oo. Kasi parang yun yung lagi kong pinag-pray. Di ba kasi tumira ako sa Manila. So, lagi akong nakikita aeroplano. Sabi ko, one time makakasakay din ako dyan. Makakapunta ako ng ibang bansa. O parang ganun lang. So, ibig sabihin, dun pa lang, nag-prepare ka na talaga, no? Kung mga mindset. At yung goal mo na makarating dito, no? Kasi siya, ang tinitingnan niya, baka raw sa mag-iba yung trabaho kasi maganda na nga naman yung trabaho niya. Sa pagkukwento niya sa akin, maganda na yung trabaho niya at talagang stable naman na daw talaga sila. Kaya lang, if we're thinking, sabi niya, yung future kasi ng mga bata, lalo na ngayon na ang Pilipinas ay medyo hindi ganun gumaganda yung economy, pero kung titignan natin in the future ay parang hindi siya kumbaga para sa sustainable sa way ng kanilang pamumuhay. Oo. Siyempre, kung ganun na yung work, talagang maninibago siya. Kasi siyempre, mag-uumpisa siya sa mababa. So, sa una, mahirapan lang. Pero pagdating naman na ng araw, talagang na rin, may used to it niya na. Yun. So, hindi mo ba tinigyan sa sayo naman, hindi mo ba tinigyan yun as a struggle or as pagsisisi na, ito lang sinasahod ko ngayon, parang ganon? Ay, hindi naman. Parang kasi, parang nag-umpisa naman na tayo sa magkano yun? Yung rate ko, ang rate ko ata noon is minimum. Parang, hindi, ang rate ko noon dumating ako dito, parang nasa 10.50 or parang 11, parang ganon. Nag-rate naman ako ng 11 na noon. Oo. Ganun yung rate namin nung dumating kami. So parang ang bilihin talaga noon ay mababa siya. Kumbaga yung sahod mo ng monthly kakasya sa talagang pangbuwanan at saka nakakapagpadala or nakakapagbayad sa utang sa Pilipinas. Kasi syempre expect na natin na pag pumunta ka rito may mga hiniram kang pera, babayaran. So nakakapagbigay ka pero hindi mo maibibigay lahat ng minsanan yung utang. Parang gano'n. So yun pa nga ang iniisip niya. Maglo-loan daw siya at ilang taon daw ba natin binayaran yung utang natin sa Pilipinas, lahat-lahat na, parang gano'n? Kasi ang ginawa ko noon, dumating kami dito 2015. 2014 nandito kami ng December, pero syempre hindi pa kami nagbabayad noon. So nagumpisa ako ng 2015 ng January na nagbayad. Tapos
ang ginawa ko na noon, syempre pupunta kayo ng bangko, di ba? So, ang ginawa ko na noon, nag-open na kami ng parang TFSA. At the same time na noon, kasi syempre may mga nag-separate ka ng pera nan at the same time na habang nagtatrabaho ka. So, nagbibigay naman kami doon sa bangko na kasi ang namin noon, meron kaming loan doon sa ganito, loan dyan sa Pag-ibig. Kasi nung umalis tayo noon, parang nasa 500,000 din yung utang natin, kung kukwentahin lahat. Oo, pera pa dun Ginamit sa pera pa dun sa auntie ng asawa ko na hiniram namin. Oo. Siyempre, yung kwento ka sa inyo nung nakaraan, nung mga tagal na panahon na siyempre nakahiram din kami ng pera, nakahiram din kami ng at umabot nga, in total may yung 500,000 yung utang namin noon. Pero nabayaran namin into parang ilang years? Binayaran namin siya ng 2 taon. So 2 taon So ibig Kasi sabihin, yung 2 taon na yun, nagpapagawa na rin ako ng bahay. Papatayo na ako ng bahay, no? So nagsabay kasi yon kasi that time naman nagpunta yung kaklase ko na engineer din. Kumusta? Pare Edmark. Yung bahay namin kasi na yon na pinasisimulan ko noon, sabi niya hindi na pwedeng maarawan at maulan ito kasi beam ito. So kailangan na nating lagyan ng kumbaga parang pinaka slab, anything else para ma-cover lang yung mga bakal. So nagkataon na nagkasabay-sabay lahat, kaya 2 years namin binayaran yung utang, and then sabi nga ni Mrs. ay nagpapagawa pa kami ng bahay during that time. So ganon. And with regards to pakikisama sa mga trabaho, ano naman ang mo doon? Masasabi mo? Sa pakikisama sa trabaho, hindi ko alam. Kasi ako yung tipong tao na maboka na talaga ako pagkadating sa mga trabaho. Kumbaga, pag nandyan na, so kahit na hindi nila, kunwari, yung kasama mo, nahihirapan siya sa pagtatrabaho kasi first time niya, parang ganon. So, tutulungan mo, parang ganon. Para ikaw na in return, pag ikaw naman ang nangailangan, tutulungan ka rin nila para hindi ka rin mahihirapan sa trabaho mo. So, parang give and take lang siya. So, tumulong ka pagka tinutulungan ka. Pero kapag nakita mong hindi ka naman na tinutulungan, huwag kang tumulong kasi unfair naman para sa'yo yun. What I mean di ba, syempre bago ka, so nakikisama ka, so tutulong ka. So kapag tumagal-tagal ka na rin naman at nakikita mo na rin na, uy, teka lang, parang ako na lang ata ang tumutulong sa kanila, parang ganon, hindi ako tinutulungan sa trabaho ko, parang ganon. So, doon ka naman na magsasabi na, okay, itigil mo naman na yung pagtulong mo sa kanila. Parang gano'n. Pero so, ibig sabihin, baka sinasamantala na yung mo, kakayan mo. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi may, tama po, iba't ibang lahi tayo dito. Kanya-kanyang kaugalian. So, ibig sabihin, kapag nararamdaman mo na parang inaabuso ka naman na, tumigil ka na rin kasi inaabuso ka na nila parang So, hindi na tama yun. That's the time na yun ang sasabihin mo. Sinabi niya na, teka, tama na to. Parang gano'n. So, ganun po ang ibig sabihin yan. Well, doon sa trabaho yon. Ngayon naman, how about doon sa mental health mo naman? Kasi malaking issue rin para sa kanila siyempre na malaman ng Ertates family and of course ng mga kababayan natin yung mental health issue pagdating naman dito. Ano yung ginagawa mo para hindi ka maboring, para hindi ka, kumbaga, on the go pa rin palagi? Parang yung ko, kasi di ba nung una ko rito talagang parang, kasi hindi ako nasanay na hiwalay sa magulang ko dahil nandun nga lang ako sa magulang ko. Kahit naman nung una naming mag-asawa, so hindi talaga ako nasanay pa. So nung dumating kami dito, kasi syempre wala kami ganong kakilala, ganon. So parang ang ginagawa ko noon, tumatawag na lang ako sa Pilipinas. Para ba na nasa Pilipinas ka rin, parang nakikibalita, parang ganon. So para hindi ka maboring or para hindi ka tumawag ka sa mga side mo, makikimusta ka. So always communicate, no? Communicate. Paano yung mga namamasal ka ba or what? Ay, yun ang banding namin mag-asawa. Mahilig kaming
kunwari, di ba kahit na hindi naman ganun kalaki yung kita nyo, kailangan nyo pa rin talagang mag-spend ng time kasi pangit yung puro kay trabaho. Kasi nga, kung puro kay trabaho, madali kayong magsawa sa buhay, parang ganun. So, ang ginagawa namin mag-asawa, every summer talaga, lumalabas kami kahit na sabihin But you have to save, di ba? Oo, pero pagka sinabi namin, kailangan lumabas na tayo, lalabas tayo ng ganitong summer. So, ano pa lang, nag-iisip na kami kung saan kami pupunta, magtatabi ka na ng pera para pagkadating ng date na yon, yung mag-absent ka, may magagamit kayo, ganon. Yun talaga yung banding namin every summer. Pagka winter naman, lumalabas lang kami pagka coffee, ganun. Tulad nito, winter ngayon, coffee time, parang gano'n. Coffee After time. church. Pero kahit na sabi ng mga ibang tao na, uy, buti pa kayo, lumalabas. Hindi na, may marami kayong pera. Hindi nila alam na syempre, kailangan mo kasing mag-spend ng time para sa sarili mo. Dito kasi sa Canada, hindi naman kagaya sa Philippines na pagka naboring ka, pupunta ka sa kapitbahay, makikihingi ka ng mangga or ano. Dito, Makialamang, no? oo, dito hindi pwede kasi alam mo yung kanya-kanya talaga. Sarado ang pintuan. So, hindi po pwede yung nasa bahay ka lang kasi talagang maboboring ka. That's why, nire-recommend ng government na merong family day, merong day for different events. Pumasyal sa mga parks, maraming parks. Talagang kinoconsider ng government dito na ang park ay isa sa necessity ng need ng isang community. That's why yung mga park dito sa Canada talagang world class naman talaga. No, para kahit hindi ka mag-out of town, meron kang park na pupuntahan. So mahalaga 'yon, ano. So isa pang issue ng Ertates family ay yung bilihin. So sa ngayon na yung pag-usapan natin. Sa ngayon, nung kami na, so ako, asawa ko, dalawa kong kapatid, ang na-spend namin sa grocery ay naka 600 to 700 kami monthly. Monthly yun. Ang ginagawa kasi namin, hindi naman kami yung talagang kain talaga ng kain kasi nga pagod ka, so gusto mo talaga matulog. So kung ano yung niluto mo ng hapon, yun na yung baon mo ng umaga, tanghali, yun na rin ang kakainin mo. Kasi nga wala ka ng oras so pag dumating ka galing trabaho, dadamihan mo na yung niluto mo para meron kayong baon ng kinabukasan. May matira, yun na rin ang ulamin kasi nakakapagod magtrabaho dito dahil kasi hindi naman kagaya dyan sa Pilipinas na talagang relax ang trabaho sa atin. Dito kasi meron din naman yung hindi relax, kaya lang ibig sabihin ay kung trabaho kasi yung pinag-usapan, talagang trabaho talaga na trabaho. So kung halimbawa 8 hours na 8 hours 8 hours na yun ang ginagawa mo, parang gano'n. So yun ang isa sa mga tinitingnan namin. Medyo sa totoo lang, mas mahal ng mga bilihin ngayon kasi kumpara noon, yung $250 natin parang marami na yun, isang yun. Punong-puno yung ref namin noon, yung sa 200 as 150, isang buwan namin yung punong-puno yun dati. Pero ngayon siyempre inflation, tumaas din ang sahod, tumaas din ang bilihin, parang gano'n. Gano'n lang din yun. Totoo. Okay, so isa pa na na question, yung pinakahuli niyang concern, nag-i-enjoy ka na ba ngayon dito sa Canada as a whole? Oo. Ano yung mga dahilan kung bakit nag-i-enjoy ka na ngayon? Nag-i-enjoy ako kasi nga, siguro dahil dumating din naman yung time na kasi iisipin mo din kasi yung kunwari nagtatrabaho ka sa restaurant ka nun, di ba? Marami kasing opportunity kung sa restaurant ka mag-work dahil may ire-recommend mo yung mga pamilya mo, parang ganon. So example, kagaya sa akin, so nag-enjoy na ako kasi nga nandito kami halos lahat na. Buong family. So buong family na ang nandito. So ang inaantay na lang naman namin yung hipag ko na isa na nasa Pilipinas pa. Yun na lang naman ang hinihintay na. So tapos at the same time, meron din kasing chance din na makuha mo yung parents mo dito pagdating ng araw. Na nandito na yung parents mo. So alam niyo na po yan kasi na-vlog niya. So inilakad ko lang yan doon sa may parang lottery system na tinatawag PGP. nila, PGP, sa family, parents, sponsor, parang ganon. Yun. Kontento naman na ako, satisfied na, plus
Siyempre may bonus pa kami isa. Di ba? Baby namin. Dati dadalawa lang kami. So parang nag-ano rin ako doon kasi alam mo yung 11 years kaming kasal. Tapos yung tagal namin nag-pray doon sa na magbuntis ako, ganun. So siyempre dumating din naman yung araw na nadinig na rin. So meron na kami isa. So parang kontento na ako sa buhay ko. Pero siguro pagtanda namin, uuwi na lang din kami, pasyal na lang dito. So yun na yung isa pa sa tanong. Do you have, may plano ka ba na umuwi sa Pilipinas? So nabanggit niya na meron, yun ang plano namin, uuwi na lang ng Pilipinas for vacation. Babalik na lang dito, kumbaga para magiging snowbird ang dating. Marami kaming kamag-anak at marami kaming pininsan din na ganun ang ginagawa na pag winter, uuwi ng Pilipinas, pag summer, babalik dito. Ganun na lang. Kasi may pension ka naman, meron ka namang mga benefits from government na matatanggap. Of course, kasya na yun kasi yung hindi mo na ang katotohanan niyan, yung mga bata dito, hindi mo na alalahanin talaga pagdating na araw. Kasi may mga may allowance sila. Lalo na pag mga bata pa hanggang 18 years old, hanggat hindi pa sila tumutungtong ng 18, may mga allowance sila na binibigay ng government. So, hindi ka talaga worried na magpaaral o magbuntis dito kasi nga libre kahit mga panganganak mo, wala ka namang gastos eh. Ang ginastos ko talaga na pinakamalaki, yung talaga nagpa-IVF ako kasi yun na talaga yung choice or option na para magkaanak ako. Ayaw ko naman tumanda na mag-isa. O kasi lalo na may mga naman, 'di ba? Ipon-ipon, konti. Why not? So, in the end ay kumbaga na-satisfied yung needs and wants namin dito dahil sa support pa rin syempre ng family, ng government, ng environment, ng trabaho. So kung may pagsisisi man, hindi yung talaga nagsisisi na bakit na hindi naman ganon, kundi na-satisfied kasi. Kaya masasabi namin na okay kami sa kasalukuyan at maraming pagpapala, maraming blessing na dumating sa buhay namin at naging daan yun para ipagpatuloy namin yung buhay namin dito sa Canada at maging kumbaga inspirasyon sa mga kamag-anak lalong-lalo na namin, no? At siyempre lang siguro masasabi ko lang maging wise ka lang sa paghawak talaga ng pera kasi dito talaga wala ka talagang malalapitan ni kahit na so kailangan talaga pagdating mo rito sa Canada, mag-open ka kung maaari, kung savings yung TFSA mo kasi doon ka na lang talaga siya kakapit. Mahirap kasi wala kang savings lalo pagka emergency, lalo na parang sa amin may biyanan na akong matanda na nasa Pilipinas. So tatay ko parang kumbaga sampol yung tatay natin na tatakbo sa ospital. Parang kumbaga saan ka mag-aalala? Parang hindi ka mag-worried kasi nga meron kang nakatabi na pera. Kumbaga kahit na nagamit mo lahat ng credit card mo, wala talaga as in, at least meron kang makukuha kung meron kang savings. Okay. So isa yun sa mga dapat na tignan ng mga kababayan natin, Ertates family. Alam ko may savings naman kayo kasi sabi mo nga meron na kayong kumbaga house and lot din na nabili sa subdivision. Pero it's a big bonus pa rin na mag-save pa rin kasi hindi natin alam, no? Although sabi natin ang healthcare dito maganda, education dito maganda, at secure ang mga bata in terms of education, in terms of healthcare, wala tayong paproblemahin. But of course, yung mga emergency cases na ganon, at least may mahugot tayo. Okay? So maraming salamat sa inyo at thank you din sa iyo. Dahil pinaunlakan mo yung tanong ng ating kababayan ng Ertates family na darating. So hopefully ay sa mga kababayan din natin na nagnanais makarating dito sa Canada ay maging inspirasyon yung ilan sa atin para ipagpatuloy yung pangarap natin. So naging madali para sa amin in short yung pagpunta rito at naging madali sa amin yung pag-cope and then yung pamumuhay namin dito dahil nga yung support system ay nakapalibot sa amin. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli, paalam.